Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas? Siyempre namimigay tayo ng sardinas mga babayan. Alright, so Happy New Year sa inyo. Balita ko po, may sakit po yung asawa nyo. Okay, may sakit po, no? Kailangan nyo pong ipa-check up yun. Papa-check up po, no? At ito, ipambayad nyo po sa Hospital Sardinas. Ayan, paano nyo po yan, ha? At para po gagaling po yung misis nyo po at makarecover. Pwede pong ibayad yung sardinas na yan. Yan ang sardinas na pwedeng ibayad sa ospital. Alright? Salamat. Panoorin natin to mga babayan. Let's go. Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Natagpuan ang bangkay ng biktima sa likod ng bahay ni Kuting. Agad na rumisponde ang mga otoridad matapos ang ulat ng hukay. Ayan na, narinig nyo ha. Sa bahay mismo ni Kuting. Okay, sino may sabi nito? O mamaya, bandang huli. Kasi kung wala talagang pinagkukuhanan ito, itong nagbabalita nito, ay hindi niya po ito sasabihin. So ibig sabihin niya, napakalaki po talaga ng kinalaman nito sa nangyayari. Tuloy-tuloy. Kinumpirma ng mga eksperto na ang mga labi ay mga nawawalang biktima gumagamit ng forensic analysis upang tukuyin ang pagkakilanlan ng mga bangkay. Ang lugar ay nilagyan ng police line para sa masusing investigasyon. Isa-isang inaangat ng mga investigador ang labi mula sa hukay. Ayon sa mga ulat, matagal nang hinahanap ang ilan sa mga biktima. Nagdadalamhati ang mga pamilya ng biktima habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri. Ang discovery na ito ay nagdagdag ng bigat sa kaso laban kay Kuting. Maraming residente ang nagulat sa kinasapitan ng kaso. Sinabi ng mga otoridad na malaki ang posibilidad na may iba pang bangkay sa lugar. Ang forensic team ay gumagamit ng DNA testing para sa eksaktong pagkakilanlan. Ipinahayag ng mga eksperto na ang ilan sa mga bangkay ay nasa hukay na ng maraming taon. Ang mga labi ay dinala sa isang pasilidad para sa karagdagang pagsusuri. Ang pangyayari ay nagdulot ng mas matinding panawagan para sa katarungan. Kaya naman talagang wala na itong kawala si Kuting at Liza Tanas na ito. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin niya natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Itong issue sa bago yung nag-aalab ang damdamin, pumunta muna tayo sa fellowship ng mga bangag. So nagkaroon nga ng fellowship o samahan o kikipagsabuatan, Ang fellowship ay ito'y samahan, 'di ba? Pag fellowship, madalas natin naririnig ito sa mga pang-religious religious group. Ito naman, itong pang-bangag fellowship ika nga. December 4 ito at nagpatawag ng meeting ng gathering itong si Bangag at saka si Liza Tanas. Ang sinasabi na kasinungalingan ng PCO dyan, ng Presidential Communication, ito daw yung gathering na ito ay sabi dito, the gathering is meant to be a fellowship between the Office of the President and members of the House of Representatives, which was already scheduled some time ago. Kasinungalingan po ito. Ayon sa ating informer, sa ating puting ahas, ito talaga ay nataranta sila dahil sa Alright narinig nyo ayon sa puting ahas ni Mari kong Maharlika. Kung Mari ko yan sabi ko sa inyo merong spy yan sa loob. So hindi alam yan ni Kuti. Ang lupit, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, bakit lumabas yan? Napaka
confidential pa naman ito, mga babayan. Bakit lumabas? My goodness, ang lupit talaga ng kumare ko, mga babayan. Announcement ng Iglesia ni Cristo or INC na sinusuportahan ang panawagan ni Bangag na wag isulong ang impeachment laban kay Inday Sara. Alam natin naman mga kababayan na itong kadyutahang impeachment na ito ay talagang sadya ito para nga gibain ang mga Duterte. Ulit-ulitin ko pong sabihin sa inyo na even itong confidential fund ay tanim yan at para binigay kay Inday Sara 11 days bago matapos ang taon para gamitin talaga sa paninira sa kanya. Ito naman ang ating palanggang Inday, dahil nabigyan ng confidential fund, kailangan mong gastusin within the year of 2022, di ba? Kasi ang mga pondo na yan ay ginagamit kada taon. So anyway, alam nyo na yan. And also, balikan natin yung November na sinasabi ko na talagang ang target o ang kanilang kalang layunin ay sirain, ang kalang maitim na balakin ay sirain nga si Inday Sara, mga babayan. Kaya ngayon, yung mga ginagawa nila ngayon ay talagang sobrang effort ng mga bangag. Okay, may nag-text kahapon, may nag-message sa akin mula mismo sa nandoon sa Malacanang. Tignan natin yung fellowship nila. Okay, nag-text sa atin. Tignan natin ang mensahe. Ito ay, alright. Okay, Miss Maharlika, alam mo ba na ang tawag ng mga congressman sa kay Lisa Tanas, okay, ay Madam President. Imagine mo, ang tawag, okay, kay Lisa Tanas ay Madam President. Yesterday, ang daming bawal sa loob ng fellowship. Bawal mag-cellphone, bawal lahat. Yung mga kasamang mga staff ng mga kongresista ay pinaiwan ng kanilang mga telepono, lahat iniwan ng telepono, bawal mag-video, bawal lahat. Alam nyo na yan, dati pa ito eh. Dati pa natin inulat ito na even yung mga kapulisan, mga kasundaluhan ay pinagbabawalan ng cellphone, di ba? Pinagbawalan gumamit at yung duran-duran concert, bawal, bawal picturean yung event kasi dapat personal nila or sariling camera ni Bangag o ni Butod kasi nga itinatago nila sa taong bayan. Ngayon, kahapon ganun din. Imagine niyo saan ka nakakakita ng event, okay, na bawal. Kung ito ay party-party, kung itong fellowship, di ba, dapat proud sila kasi may fellowship sila, nagsasamba sila sa demonyo. Di ba, proud sila, dapat kung ito ay tunay na para sa bayan. Pero dahil ang fellowship na sinasabi nila ay itumba si Inday Sara Duterte. Maraming ibig sabihin yan, itumba, gurgurin, impeach and everything. Pero ito ay nataranta sila. Ayon sa ating informante, hindi ito, Miss Maharlika, hindi totoo na ito ay matagal nang nakaschedule. Biglaan po ito kasi nataranta ang mga bangag. Okay? Nataranta si Bangag at si Madam, sabi niya si Lisa Tanas, dahil sa panawagan ng INC. Alright? Alright, sabi doon. Ang dami pa talagang bawal. Ang dami po talaga bawal. Pinatawag ni Martin at Yeda Romualdez ang congressman sa Malacanang dahil ito ay utos ni Lisa Tanas at ni Bangag. Okay, ang narinig ko, sabi na nag-text sa akin, ang narinig ko, nandoon siya sa loob, ay Lisa would like to make her 2 sons as a congressman. Maliban doon sa Target Inday, okay, Target VP Sara, ang narinig ko sa usapan, Lisa would like to make her 2 sons as congressman. Si Sandro sa Ilocos, si Vinny sa Iloilo, at sinabi ng kamag-anak nila Lam, okay? Okay? At sinabi ng kamag-anak nila Lam,
sinabi din ni Congressman Kunghon at Nograles na kay Lisa, okay, ito daw yung mga naganap sa usapan na narinig niya. We will push you to run, Madam President. Kay Lisa Tanas. Okay? We will push you to run. Gagawa, ito ha, i-booking na natin dito kasi wala pa to. Gagawa daw itong si Kunghon at itong si Nograles, si Migaon, ng kanilang ng Run Lisa Run. Tatakbo silang lahat. Isa yon sa mga pinag-usapan nila. Sabi nga ng ating puting ahas, grabe, imbis na ayusin nila ang problema ng bayan, pinaghahandaan na nila ang 2025 and 2028 kung paano sila magstay in power. Okay? Grabe, Miss Marlica. Run, Lisa, run. Okay? Ngayon, nag-iinarte si Lisa na ayaw daw niya. Sabi niya, ayaw daw niya. Nagbiga-biga siya na ganyan. Alright? Pero pinipilit na magsisignature campaign. Okay, pinipilit na magsisignature campaign sila to convince Lisa 2028 para tumakbo at ang mga anak. Nakakaloka, sabi niya pa, yan ang projection nila. Alright? Yan ang projection nila. Pero si Lisa ay nagpapanggap lang na kunyari, hindi siya nagwo-worry sa pronouncement ng Iglesia ni Cristo. Alright? Ando doon din si Escudero. At ang ipinakikita ni Lisa, sabi niya, ayan, by the way, sabi niya, si Lisa, ang dami niyang kasi information niya. By the way, siya pala. Ay, sabi niya dito si Escudero. Si Escudero pala ang nag-organize ng meet-up ni Lenny, ng meet-up ni Lenny at BBM sa Bicol. Sabi niya, sayang talaga. Sabi niya, bawal ang camera dito. Meron ditong nabasa tayo, sabi niya, Hindi niyo makita diyan eh. Hindi niyo makita kasi hinide ni YouTube, no. Dapat dito pakainin ng bala ng manahimik na sa fake news. O puntahan mo sa Amerika si Marlica. Amelia Mercolo. Nako. Galit na galit kay Marlica. Puntahan niyo po sa Amerika yan, si Marlica. Siya ang nagbabalita niya. Nire-reactionan lang ni Boy Sardinas at pinapaalam ko din po dito. At nire-reactionan po natin yung mga napapanood natin sa kanya. Kumari ko yan. Ano ka ba? Kaya ang alam ko hindi talaga fake news yan. Kung gusto mong gurgurin, puntahan mo sa Amerika. May pamasahe ka ba, Amelia Mercolo? Amelia, gusto mong gurgurin tong si Marlica? Mami Aisan, bigyan mo nga ng ng pamasahe yan si Amelia Mercolo. Okay, gusto niyang gurgurin tong si Marlica. Mukhang wala nang pamasahe papunta ng Amerika no. Nasa Amerika yan. Madam, nasa Amerika yan, malayo masyado. Tapos dito, meron pa tayong re-reaction ng susunod na binanatan naman to si Marlica. Marco, nakipag-jerjeran daw tong si Maharlika sa isang senador. My goodness. Tapos sabi nung itong baklang tanso na to, sabi niya, ikaw Maharlika, kasuhan mo ako. Totoo naman talagang nakipag-jerjeran ka sa isang senador. Ang lupit nun. Hindi, abangan yun. Susunod naman natin yun. I-content natin yun. Binanatan naman tong si Marlica, ng isang vlogger na tanso. At ay malaking pasabog yun. At ay yun nga. Matapang. Marlica, ikaw naman magkaso sa akin. Lahat ng sinasabi ko sa iyo dito, totoo to. Sabing ganun. Bakit? Totoo naman, nung umuwi ka ng Pilipinas, nakipag-jerjeran ka sa senador. My goodness. Senador, congressman yata yun. Lupit, maganda sabi ko sa inyo, maganda yung kumari ko na yan Kalso, shoutout pa rin Kalso tuloy-tuloy natin to. Ito yung pinapanood ko lang sa inyo mga babayan yung mga tanso dyan or yung mga trolls dyan, bahala na kayo, sabihin nyo ng fake news ng kumari ko. Kung gusto nyo gurgurin, punta kayo ng Amerika. Ayun, hingi kayo kay paring Kalso ng pamasahe, plane ticket, balikan, saka may merienda pa kayo. Di ba? Sa loob. Pero
minamaliit ni Lisa Tanas ang INC. Hindi daw sila kayang patibagin ng INC. Kasi kaya nilang manipulahin o bayaran ang lahat. Yun ang nakikita dito. Lahat ng pwedeng bayaran, kailangan bayaran. Inaatasan si Tambaluslos. Ayan, Miss Maharlika, sabi niya dito, Miss Maharlika, nakakalungkot. Okay? Sayang talaga, wala talaga akong camera dahil hindi nakakapasok ang camera. Ganun na nila kakontrolado ang lahat. Pati congressman, kongresista, kaya na nilang manipulahin dahil kaya nilang bayaran daw ang lahat. Lahat ng pwedeng bayaran. Yun ang message. Ayan na, sa kumari ko yun na. Totoo naman din yun. Lahat kaya niyang bayaran. Madaming pera eh. Yung ang ginto na sabing sa Switzerland galing. Naibalita daw yun dati. Kaso, hindi na naulit kung nasa na yung pera na yon, yung mga pinagbilan ng mga gold bars, yung mga diamante, o ba? Kaya lahat mababayaran. Di ba? Kanila lang. Pero yung na-vlog ito nung nakaraan, di ba, yung mga smuggle, sabi naman ni Tamba, war on smuggle naman daw sila. Aba, malupit, no? Hindi war on drug, war on smugglers. Mga smuggler. Mga nakakuha sila ng bigas. O, di ba? Napakaraming mga tinutunalang bigas. O, ngayon, binibigay si Tamba ng mga bigas na tigna 5 kilo, nakalagay yung kanyang face. Pero yun yung yun yung mga nakuha na nasabat nila sa smuggler. Sa mga smugglers. So, ginamit nila, kinuha nila, pinamigay sa tao, pero nilagay yung kanyang face. Di ba? Lupit ang pangangampanya. Nakuha mo yan sa mga smugglers, tapos ginamit mo pangangampanya, nilagay mo ang inyong face. Malupit. Lupit na. Tuloy. Mga palangga, nasa inyong mga kamay talaga lagi ang pagdesisyon kung papatuloy nyo pang payagan ito mga putang inang ito. Nakikita ninyo, even ang mga kongresista. Okay? Diba, Kunghon? Ikaw, Kunghon? Kahit na, alam mo, lahat naman kayo lahat kayo, Kunghon, Suarez, alam nyo na inuutusan lang kayong tirahin si Inday kapalit ng mas malaking pakimkim, malaking budget. Lahat kayo mga putang ina ninyo, kaya nagkalit-silit ang taong bayan, mga kapulisan, mga kamilatirahan, lahat kayo, mga religious group, lalo na po yung INC, thank you so much. Nakaka-proud ang inyong ginawa. Minamaliit po kayo ni Lisa Tanas. Wala daw kayong kakayahan dahil kaya nila bayaran ang lahat. By the way, alam nyo, yung ini-expose ko itong kaputahan ng gobyerno ni Lisa Tanas at ni Bangag. I think, kung hindi ako nagkakamali, kailan ba yung death threat ko? My death threat was December. Siguro mga sometime between December, January, February, may nakausap akong isang opisyal. Huwag ko na lang sabihin kung saan siya. Isang opisyal na INC. Alright? INC na opisyal. Kilala ito din dyan sa gobyerno. Ang tanong ko sa kanya pala, Palangga, sabi ko, wag natin i-identify kung boy or girl ito. Sabi ko, Palangga, hindi pa ba gagalaw ang INC? Hindi nyo ba nakikita ito? Sabi ko sa inyo, ang dami kong kaibigan na INC, kahit sa government, kahit dito sa Amerika, kamag-anak, at saan-saan pa. Sabi niya, ang alam ko, lalabas na sila. Kasi kinukulit ko siya Sabi ko sa kanya, Palangga, hindi ba nakikita yung ginagawa ng gobyerno? Sabi niya sa akin, lalabas na sila. Sabi ko, kailan pa lalabas? Pag-ubos na ang kaba ng bayan? Sabi niya sa akin, magmi-meeting kami. Meron siya sinabi sa akin date dati. Sabi niya, magmi-meeting kami ng ganitong araw, sasabihin ko sa iyo kung lalabas ba ang INC or what. Pero alam na rin ng pamunuan ng INC ang mga kaganapan. So anyway, let's sabihin natin first quarter yon. And I know, Palangga, you're watching me.
And I thank you. Thank you so much. At ngayon ay nag-ano na kayo, nagsalita na kayo, mga kababayan. Sukang-suka na ang INC last year pa lang. Hindi ko lang alam, yung kapwa kong Katoliko mga kaparian, nag-e-enjoy sila sa patayan, nag-e-enjoy sila sa paha, sa kawatan, sa pangaharas, panggigipit, di ba? Yun ang ini-enjoy ng mga ating mga kaparian. Hindi man lahat, yung iba naman nagsasalita na, pero talagang nakakabagot, okay? Nakakabagot talaga yung mga ginagawa ng mga ito dahil alam niyo naman, ang ginagawa dito kay Inday Sara ay talagang panggigipit. Kasi ang impeachment na ginagawa nila na walang basihan, kundi dahil yung forget it. Every day. So you're up to 100% debt-free every day. Head and Shoulders. Sa new and improved formulation Lang po. ng Premium Foundation Feeds, kita agad ang mga laki ng alaga putang inang confidential fund na si Marcos Jr. naman ang approve na siya dapat siya dapat kung talagang may impeachable offense kasama siya. Pero the target, the intention niya ay babulin ang mga Duterte. Ganito ka-demonyo si Lisa Canas. Kaya mga taga-INC, mga palangga na Iglesia ni Cristo, ayon sa ating source, nandoon sa loob. Wala daw, hindi nyo daw kaya. Okay? Wala kasi alam nyo kung bakit. Actually, nakausap ko pa yan kagabi. Okay? Usap ko pa yan kagabi. Maliban sa text niya. Antok na antok nga ako. Ang sabi, galit na galit si Lisa sa INC kasi noong pumunta sila ni Ito, may nakita tayong comment dito. Sabi niya, Maharlika lang ang number 1 na tagasagap ng balita. Legit pa kasi dokumentado. Yeah. Imagine niyo, documented yung mga vlog ni Mare kong Maharlika. Saan ka pa? Ibig sabihin to talagang meron tong pinaguhugutan ng mga impormasyon na siyempre siya lang nakakaalam niyan. Siya lang nakakaalam. At wag na natin alamin kung sino yun. At tayo nagre-reaction lang para kung sa mga hindi nakapanood ng video na to, di napanood natin. At nire-reaction na natin. Meron ba itong i-content tayo dito? Wala nang sumusuporta, mga Duterte lang kami. Wala nang iba ang sinusuportahan. Mga Duterte lang kami. Jimmy Eman. Daming mga ka-Duterte dito. At sasabihin ng mga tanso, wala na. Diyos ko. Yung mga tanso dyan ng mga mayayabang. Yun na lang ulitin ko yung mga trolls dyan. Pakisabi doon kay Chris Ulo na mayabang na nakikipaghamunan ng burahan ng channel. Ako'y pumapalag. Kung hindi niya kayang burahin ng kanyang channel, edi kahit magkano, mga 50,000, pwede na, no? 50,000, pustahan tayo Chris Ulo kasi kung iyang channel mo ang ilalaban mo, magugutom ka. Lang naman ng trabaho mo, vlogger ka Yan lang naman yung iyong pinagkukunan ng pangkabuhayan showcase, di ba? Ang pagiging vlogger. Ako, kahit pa paano, meron akong negosyo rito na maliit na kayang buhayin ng ang pamilya ko. Kahit pa paano, ikaw, wala kang matang negosyo dyan, pare ko. Tapos ngayon, may pagmapalag sa'yo na burahan ng channel, tapos sabi mo, hindi mananalo si Marcoleta. Pag hindi nanalo si Marcoleta, burahin daw yung lalaban, yung channel. Kunyari, lumaban ako sa kanya, burahan daw. Imposible, hindi niya napapanood dyan. Di ba? Kaya, puro kayabangan din to mga tansunar At grabe silang manira. Alam mo, puro may kaso na nga yung ibang DDS, di ba? Paano naman tong mga to? Yung mga tanso dyan, okay? Hayaan nyo na, pag nanalo na lang yung PDB laban, i-request ko kay Tatang Digong, yung mga naninira sa kanya dati, kasuhan na lang din naman sila para mabawian. Pero ewan ko kung papatulan sila ni Tatang Digong. Sabi niya, mag-aaksaya ka lang din sa mga damuhong mga tanso na yan, na mga paninira sa akin, magagastos pa ako. Bayaan mo na yan, Boy Sardinas. Kaya kayong pagka natalo na kayo,
kayong mga tanso vloggers, lahat na kayong mga tanso, kayong lalo ikaw ng sangkay. Oh, laki ng subscribers mo. Paano yan pag natalo na si ano, pagka bumalik na ang Duterte sa pamahalaan, magbablog ka pa ba ng ano? Balik ka na lang sa mga ano, yung mga kaalam, yung mga storytelling, ha? Oh, wag ka na mag-politics. Kasi kung pag nanalo ang Duterte team tapos magba-vlog ka pa rin sabi niyo hindi naman nanalo PDP laban. Meron kayong mga sariling survey. Hindi ko alam saan galing yung mga survey. Nasurvey nyo na ba yung mga Iglesia ni Cristo kung ganong kadami? Mga ingot kayo kahit na hindi nyo na isama yung mga ibang mga Pilipino. Wag nyo nang isama yung ibang mga Pilipino, yung mga iglesia na lang. Kasi ang mga iglesia, pagka sinabi, sige, iboto natin itong mga PDP laban, i-strike natin yan. Nasa listahan ng mga iglesia at mga kapatid dyan. Surbul yan. Ano pa nga, nak ng teteng naman, oo. Diba nga, birthday ni Ka Eduardo ba yun? Yung may okasyon doon, ano nangyari doon? Hindi naman sila imbitado. Kasi prior to that, si Inday, di ba, may pagbati kaya sa pamunuan ng INC. Tapos sila biglang nag-show up. Tapos nag-release sila ng parang holiday during the anniversary ng INC. But yung holiday na yon next year pa. Di ba? I-comment nyo nga dyan palaga. Next year pa yun. Hindi ngayong araw na to o during that day, hindi during that day, the next day or the next week na mag-ano ng holiday. Next year pa, nataranta. Kaya ang sabi ng aking puting as, galit na galit si Lisa Marcos sa Iglesia ni Cristo. Dahil nga hindi naman sila naimbitahan doon. Nag-show up lang sila nung birthday ni nung birthday celebrant. Di ba, mga palangga? So, balikan nyo yung issue ngayon. Yun ang sabi sa akin. Sa dami ng issue, kaya galit agad si Lisa, gagawin daw niya lahat kasi alam niya na ang pamunuan ng INC, mga kababayan, ay na kay Inday Sara at sa mga Duterte. Kaya ang gagawin nila ngayon ay sirain o maghanap ng way kung sino ang pwedeng bayaran sa INC daw. Ayan, mga kapwa ko, mga kapatid. Naku po, kahit pagsamasamahin nyo ho yung inyong pera. Di ba, marami kayong pera, babayaran yung Iglesia ni Cristo. Naku, nay. Baka hindi nyo ho kayang pantayan ang kayamanan ng Iglesia ho ni Cristo. Kahit marami ho kayong ginto dyan o ano pa man na marami kayong kaya nyong pantayan or silawin ang Iglesia ni Cristo sa ibabayad nyo sa kanila ay hindi ho kayo magtatagumpay. Ang paninindigan po ng Iglesia po ni Cristo ay sa Diyos. Hindi po sa kayamanan nandito po sa lupa. Yan po yung totoo. Okay? Kasi po ako ay Iglesia rin po ni Cristo. Okay, yun. Ganun po yung ano na yun. Ang paninindigan po dyan, hindi po yan sa pangkamunduhan. Ang paninindigan po ng Iglesia po ni Cristo ay ang pagsunod sa Panginoon at pananampalataya. Yun po yung paninindigan po ng Iglesia ni Cristo at sumusunod po sa tagapamahalang pangkahalatan. Pangkahalahatan. Yan po, sumusunod po yan ang mga kapatiran. Okay? At hindi ho mababayaran ho yan mga yan. Sureball po ako sa inyo. Kahit magutom mo ang Iglesia ni Cristo, no? Kahit magutom pa, ay hindi ho yan sila tatanggap ng ibabayad nyo sa kanila para ipagkaluno, no? Ipagkalulo. Tama ba? Ipagkanulo. Tama ba 'yan? Ang ating pamahala. Kaya sasablay ho kayo diyan. Okay? Ay di magkakaalaman ho sa January 13, mga kababayan. Yun yung sinasabi ko po sa inyo. Pag sumasamahin nyo pa kayamanan nyo, ubusin nyo. Kita nyo ho magpagawa ang Iglesia ho ni Cristo ng kapilya. Dire-diretso, hindi nga ho kayang pantayan yan ng mga iba-ibang mga religion. Kahit mga ibang mundo, bilib na bilib ho sa kakayanan ng Iglesia ni Cristo. Kasi pag nagpatayo ho ng kapilya, parang mayroong Diyos doon sa may plano
na talagang dire-diretso, walang pigil ho yan. Kahit gaano ho kalaki ang tinatayong kapilya ng Iglesia ni Cristo, ganyan ho talaga pag mayroong Diyos na nakaalalay. Wala hong imposible. Napakaganda ho ng kapilya ng mga Iglesia ni Cristo at ay hindi ho bitin sa budget. Kasi nga ho, mayroong Diyos na umaalalay. Yan ang sinasabi ko ho sa inyo. Ha? O, tuloy. Lalo na yung opisyal na nakausap ko. Alam mo naman, Palangga, kung gaano ka-demonyo si Lisa. Nag-usap tayo. Ngayon, ina-underestimate kayo. Ang sabi sa inyo ay what? Diba? Wala naman kayo, hindi nyo kaya si Lisa Tanasat ang gobyerno niyang what? Pabagsakin o mag-rally kayo dahil kaya ni Lisa bayaran ang lahat gamit ang pondo ng bayan. Kaya ganito na lang, mga kababayan, na talagang sinusulong nila itong impeachment na ito sa gawa-gawang mga kadyutan, gawa-gawang mga what? Mga pagbabato kay Inday. Yung mga sinasabing, ano bang high crime ang ginawa ni Inday? Anong betrayal of public trust? Sino? Use this. This is a reversible integrated screwdriver with a light on the front. You can prepare one for home maintenance. No, ang nagbetray sa taong bayan, itong hayop na Bangag Jr. Dahil hindi siya ang presidente. Madam President nga ang tawag kay Lisa Tanas doon sa kanilang fellowship. Di ba? Si Marcos Jr. ang nagbetray sa taong bayan sa lahat ng kasalanan niya, sa lahat ng pag-a-addict niya, yung pagiging addict pa lang ni Marcos Jr. sa pulburon, pag-kidnap, pang-orgy, lahat na ng kasamaan, pagkonsinti o pagkonsinti, paging pinuno ng mafia, yan ay lahat, pasok lahat dyan ang corruption, pasok lahat ng high crime, lahat ng betrayal nandoon. Kung maghahanap ka ng ground of impeachment, nandoon lahat sa ginagawa ni Marcos Jr. Kasi gusto nilang burahin ang mga Duterte sa political spectrum, political arena, mga kababayan. Kaya naman, pinapatay na nila hindi lang ang demokrasya, kundi literal na ginugurgor kayo. Okay. Allegedly. Okay, may nag-message sa atin. Okay? Isang tao pa lang ang nag-message sa atin. Ito, mga kababayan, ha? Basahan ko pa. Ito. Alright, here we go. Ayan. Ano ang sabi? Ano ang sabi sa akin? Ito, Miss Marlica, napakaingay na chika. Ang source dito ay kabit ni Anton. Kaya nga sabi ko sa kanya, ha? Sabi ko na ganon. Sabi ko nga sa kanya, ha? Kabit ni Anton? Sino dun sa kabit ni Anton? Sabi ko. Sabi niya marami sila. Okay, ito ang pasabog. Lam, okay, Lisa Araneta Marcos, aka kidnapper, had an affair with some police or PSG. Military whoever. And that man has since been killed. Recent lang yan. Recent lang daw yan. Sabi ng Querida. Anton source. Gusto nyo makita ang message? Okay, pakita ko. Yeah. Wait a minute. Ay, hindi na pala. Sandali lang. Hindi, para lang makita nyo. Musog ka ng konti dyan at ako irarampa. Sandali lang. Papakita ko lang sa inyo, ha? Alright. Papakita ko sa inyo, ha? Para akala nyo baka sabi nyo, katang isip ko lang to. Papakita ko lang yung message. Takpan lang natin yung mayari. Ayan, no? Recent lang daw. Alright? Okay. Kabit. Source is kabit. Okay. Nakita nyo ba yan? Lam had an affair, PSG or military. Natin papakita yan. Man has been killed. Ito, 2:55 a.m. niya. Ay, kahapon niya to. Kahapon niya may message. Ayan, no? 2:55. Ayan, ang oras. Ang oras, ayan, may message sa akin. Nakita niya? Has been killed. Sino? Na. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, merong kausap si Kumari kong Marlica, ha?
may kausap yan. Kaya yung dito ng mga trolls, puro fake news daw. Itong si kumare kong Maharlika, nagkakamali kayo. Sa bagay, okay lang. Kasi kailangan nyo magsalita ng ganyan sa ating mga comment section kasi mga trolls nga kayo. Di ba? Ayan yun na, di. Sa election na, kayong mga trolls, boto nyo yung PDP laban. O sino ba hindi nakalike dyan? Mga kababayan, nilike naman kayo ay. Ang nakalike pa lang 584. 2,400 man yung nunood. Bakit ay kukonti? Ano to? Puro mga trolls lang kayo. Awanan. I-content ko kayo lahat. Ayan na, nakita nyo ha. Ayan, may nagme-message dito kay Maharlika. Kita nyo, pag siya ay nagsalita mga kababayan, detalyado. Tulad yung may nabasa ako dyan. Di ba? Sino ba ito nagsabi? Sino ba? May nagsabi. Sino may detalyado Asan pa ba? Meron dito nagsabi. Sorry. Nasa na ba yun? Basahin nyo lang dito sa may, kita nyo hindi fake news yan si Maharlika. May talagang maraming supporter po yan na nagsasabi. Kita nyo naman po, detalyado ang mga sinasabi niya. Nagpapakita pa siya ng message niya. Kausap niya. Sabi ko nga sa inyo malupit siya kumari ko yan Maring Maharlika, may gustong gumuruguro sa'yo dito. Kaso wala siyang pamasahe papuntang Amerika. Papadala ng pamasahe yung gustong gumuruguro sa'yo dyan sa Amerika. Kulang daw yung plane ticket. Sasagutin na namin. Okay mo sa'yo yan. Tuloy-tuloy. Ito. Allegedly, kaya dapat ito imbestigahan. Mga kababayan, sa dami ng dumadating sa atin na information. Ulitin ko. Ayon ito sa kabit daw ni Anton. Allegedly, mayroong, di ba, dahil yung binalita ko sa inyo, nakipag-tsuktsakan na nag-orgy si Lisa Tanas, yun yung dati pa na PSG na nagurgur din. O nagurgur o ginurgur nila. Remember, nang sabi na dahil binulyawan ni Lisa Tanas, dahil nahuli silang nagtsuktsakan. And now, bagong-bago, Lam had an affair with some police of PSG. Or military, okay? Whoever. And that man has since been killed. Recent lang daw yan, sabi ni Querida ni Anton. Yung mga ganitong klaseng mga impormasyon coming from our source at usap-usapan kayong mga PSG, kayong mga military ng iba sa inyo, umalis na, di ba? Nag-message kayo sa akin. Anong sabi nyo? I-booking na natin. Ng ating mga puting ahas, ng iba ay PSG. Para naman tumapang kayo at magkaroon kayo ng balls. Di ba inuutusan kayo ni Lisa Tanas? Magkolekta kayo ng pera? Kumukolekta kayo sa agriculture. Kumukolekta kayo kay Altenco. Kumukolekta kayo sa Okada. Sino itong bagong pinatay? Mga kababayan, according to our source, may pinapatay na naman si Lisa Tanas. Di ba? Yung sa Camp Aguinaldo, may pinatay din doon. Tahimik na lang ba kayo? I'm so happy. Again, INC is speaking up. Sino itong pinatay na ito? Ano ba ang kinalaman namin diyan? Ano ba dapat yung partisipasyon ng Pilipino? This is coming from our source. Wait. Pagtanggol naman dito, kumare ko. Sabi ni Kalmado, basta si Palangga magbalita. Totoo, may resibo. Sabi ko sa inyo maraming salamat po, Kalmado Ando, nakikita ko dito kay Palangga to, kumare ko solid supporter ng kumare natin na Maharlika yan. So maraming bumabanat kay Maharlika dito. Kumare ko, grabe So meron pang sabi rito, Boy Sardina, survivor ng tukhang at double barrel. Survivor daw ako ng tukhang. Ito ako matutukhang, besh. Richard, ba't ako matutukhang? Gusto mo magpa-drug test tayo ngayon pagkatapos ng vlog na to Asan ka ba, Richard? Pag ako ay positive, bibigyan kita ng 50 mil. Pero pag ikaw ang positive, ikaw ay papatutukhangin ka na ni Tatang Digong. Payag ka ba? Payag ka ba? Ang daming mga trolls pala rin Hindi natin maitutukhang, hindi natin makukontempt lahat. Kukulangin pala yung pulis. Yung mga pulis ko rito makukulang, pati aso, ubos.
Sa daming mga trolls sa mga nagpunta. Okay, maraming salamat sa mga nagbabantay. Oh. Sabi niya, bantayan maigi ang Comelec dahil yan ang pag-asa nila. Sabi niya Eliasar de la Rama. O, tama. Kaya dapat tayo ngayon, tayo sama-sama rito sa mga channel ng mga DDS, no? Ay sabay-sabay ho tayo hanggang sa eleksyon itong darating. Lahat po ng mga nandito ng mga nababasa natin ng mga comment ng mga solid diyan, sabihin niyo po sa mga anak niyo, sa mga kamag-anak niyo, tita, lolo, mga pamangkin, sabihin niyo po sa kanila, iboto po PDP laban, straight, wala nang hahalong iba. Kasi pag yan po ang naupo, no, at yan po ang nanilbihan sa bansa, walang hahalo, mas maganda po. Wala pong pukpukan o walang tawag dito, hindi mababago yung plano ba? Kasi walang kokontra. Kasi pag may nahalo dyan, ayan, dyan na naman maglalabasan ng mga kontrahan. Kaya sana, yung mga solid natin dito, mga babayan, i-straight nyo na. Isulat nyo na yung pinaka-straight. Huwag nyo nang idadamay yung mga iba pang mga akala nyo ay tawag dito, makakatulong sa bansa. Kasi mas maganda po kasi yung straight eh. Ano yung straight? Tatagalogin ko pa yung straight. Yung straight yung diretso. Kasi pag lumiko ka pang ganyan, pag lumiko ka pa ng isang konting kalwa at kumanang ka pa, ha? Eh hindi na ho straight yun. Kailangan yung dadaanan natin siyang straight na ganyan para yung mga mamumuno wala nang kokontra pa kasi may mahahalo na mananalo. O di naboto nyo pa. Oo, pagbigyan nyo lang muna po kami. At tayo dito, na manumpa kayo. Hanggang sa hindi ko kayo nakita, nanunumpa na kayo, ha? Na ano tayo, solid tayo, ha? Para straight. Walang liko-liko kasi alam nyo mga babayan, yung pagliko-liko na yan, dyan ho nagkakagulo ang bansang Pilipinas. Okay? Para sama-sama ho tayo. At asahan nyo po, pagka kami mga DDS, no? At mga sinasabi po namin sa inyo na manalo, at yan po ay gumawa ng katarantaduhan, sabay, ako, DDS ako, sasabihin ko, pinaglaban namin kayong mga PDP laban, tapos gagawa kayo ng kalokohan, babanatan ko rin ko kayo sa channel ko. Gaganunin ko yan. Pero hindi ho mangyayari yan, kasi solid ho si Tatang Digong. Okay? Tatang Digong lang. Hindi na yung gagawa ng kalokohan, at sigurado ko po sa inyo, yung mga kandidato niya na sinasabi niya na iboto nyo to, takot yang kay Tatang Digong kasi pagka yan ay sumablay at mayayari po sila kay Tatang Digong. Yan ang pinakamaganda diyan kasi takot sila kay Tatang Digong. O tuloy. Na allegedly, kasi wala naman tayo dun sa pinangyarihan, ay may katsuktsakan si Lisa o may katsuktsakan. Okay, affair. Ano ba sa Tagalog yan? Nag-hayay lang, nagpa-cute-cute lang na ganyan. Okay. PSG, sino na naman ang pinapatay diyan? Sino ang pinatay ninyo? Sino ang ginurgur nyo? Mga palangga, yan ang gusto nilang pagtakpan. Kasi kung totoong may pagmamahal, wala talagang pagmamahal yung mga hayop na yan. Right? Kagabi, ito sa dami, you know what? Sa dami ng informasyon na nakakarating saan, I have live also dito, busy din ako. Kaya nga nung tumawag sa akin, sa totoo lang, yung ating... Ayan na, yung sinasabi ni Maring Maharlika, yung ginurgur na yan. Bahala na kayong humusgad niya sa sinasabi ng kumare ko. Ha? Ito, napakagandang sinabi nito. Okay, sabi niya Berlito Kaliwang. Boy Sardinas, suporta ng 32 million yan, kaya wag ka matakot sa mga trolls dyan, babayaran yan, bayaran yan. Boom, panis. Ang sinasabi ko sa inyo, yung 32 million na yan kay Vice President ay hindi pa rin basta-basta mawawala yan. Nang ganun-ganun na lang, nasusuporta sa PDP laban. Kaya kayong mga tanso at kayong mga trolls kayo, mag-isip-isip ho kayo, ha? Kung nasa utak nyo matatalo ang PDP laban, lalong-lalo yung pinagtatanggol natin ni si Kong Marcoleta, na alam nyo ay matatalo, nagkakamali ho kayo. Kayo nang inahamon na nga, pera-pera na lang tayo. Kasi mayabang yung vlogger nyo si Chris Ulo. Naghahamon siya ng burahan ng channel. Huwag na, kasi hindi lalaban yan. Kasi yan ang pangkabuhayan showcase niya eh. Yung pagbablog niya, yan ang pangkabuhayan niya, yan ang pambayad niya ng sasakyan niya, ha?
Pag nawala ang channel niyan, mahahatak yung sasakyan niyan. Okay? Kaya ikaw, Chris Ulo, huwag ka masyadong mayabang. Ngayon, pustahan na lang tayo ng pera, i-vlog mo na lang, magkano ba at ipapalag tayo dyan. Sabihin mo sa vlog mo, sige, Boy Sardinas, huwag na tayong burahan ng channel. Sige, pera-pera na lang tayo, magkano pusta mo. At iba-vlog mo yan. At talagang gagawa rin tayo ng kablagan natin. Sige, yun ang pustahan natin. Kailangan magbabayad ka. Nag-by the record yun. By the dito sa Quadcom hearing kay Boy, bawal sinungaling din eh. Kaso, mukhang hanggang salita lang itong mga tanso na rin. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. So, tuloy pa din to. Konti na lang. Ayan na yung guran na eh. Yung ating pumunta doon sa fellowship, nagkukwento siya, nagkukwento na papipikit na talaga ako. Sabi ko palangga, bukas na lang tayo mag-usap kasi hindi ko na ma-absorb. Kaya nga, naalala ko, may text messages. Okay? Ito, ipakita ko rin yung text messages kasi para makita ninyo na hindi na tayo nag dito. Okay? Ito yung part lang na ito. Sandali. Ayan, papakita sa inyo ha. Mga trolls. Papakita ng kumare ko yung text. Ito mga to. Ayan sabi ni Eugene C. Solid Duterte. Sabi ko sa inyo mga trolls kayo eh. Konti lang kayong mga trolls. Tama nga si Idol dito. 32 million. Hindi basta-basta humawawala yan. 32 million na bumoto kay Vice President. Naku pa, PDP laban. Naku, sold out ng ticket. Kawawa itong mga trolls na to at mga tanso vlogger na umaasa na mananalo ang kanilang mga manok. Sus, in your dream. Pagkasasampalin ko kayo eh. Mga nananaginip. Nananaginip ang mga to. Chris Ulo, ang pangalan niya, may saltik yan sa puwit. Emida TV. Yan, sabi ko sa inyo eh. Wala, hindi yan hindi yan lalaban sa atin. Bobo pabida lang si Marlica, hindi DDS yan. Hindi ata nanonood tong si Mary Angeli Madriga. Ay, nako. Tuloy-tuloy. Eduardo Ulol mo, di lahat Bisaya. Solid kami, BBM Bisaya. Nga. Mga trolls na to, nandito sila yung mga walang mga picture. Mga trolls dami, no? Ang saya pala pag may mga trolls dami mga trolls, malalaman lang ng mga bangag na mga tao pag dating ng eleksyon. PDP laban lahat, panalo yan. Boom! Sabi ni B-Boy. Sabi ko sa inyo mga babayan eh. Mag-vlog lang kayo na mag-vlog kayong mga tanso kayo. Gumawa kayo ng mga sarili nyong mga survey. Nako. Nagsasurvey. Yung mga live stream media na gumagawa ng mga survey, hindi naman naniniwala mga tao sa inyo eh. Hindi nakapanipaniwala yung inyong mga yung mga sa TV show nyo dyan. Bakit kayo ganun, no? Kaya yung mga tao natauhan na ngayon dahil sa mga vlogger. Dahil mas nagugustuhan nila ang mga pagbabalita ng mga vlogger kasi nga tuloy-tuloy at ay hindi fake news. Kasi yan dyan, nag-iiba-iba lalo pag ikaw tinan nyo yung SME9, di ba? Tinanggalan nila ng prangkisa kasi totoo yung sinasabi nila. Kita mong itong mga ibang mga live stream media hindi makapagsalita kasi tatanggalan din sila ng prangkisa no? Di ba? Nasaan na yung totoong pagbabalita na para sa taong bayan para ilathala mo sa taong bayan sa buong Pilipinas ang nangyayari sa Pilipinas kung ikaw naman ay nakapikit at nababayaran, my goodness. Kaya nga social media ngayon ang number 1 talaga na pinagkukunan lalo yung mga totoong vlogger, At hindi maraming mga vlogger diyan na mga fake news. Okay, ito dito si Gumari kong Maharlika, mga kababayan. Kita niyo yung mga sumusuporta rito. Sabi nga ay may resibo. May resibo to si Maharlika. Asan ba yung sabing gugurgur dito kay Maharlika? Papadalang ka namin ng pamasahe. Andiyan si Mami Aiza, no? Mami Aiza, nabigyan mo na ba ng plane ticket itong gugurgur kay Maring Maharlika? Ay, gugurgurin. Tuloy-tuloy.
Yeah. Para nandito yung tungkol sa message niya. Yung part lang. Hindi ko papakita sa inyo lahat. Okay? Sinabi ni Congress na ito lang. Ayan, yung bawal. Alright? Para naman, takpan natin yung ating source. I-edit ko lang. Baka makita yung kanyang pangalan at mga gurgur. Okay? Here we go. Ayan, 12:45 a.m. Sinabi ni Kung Hon. Ito, 12:45 a.m. Magkasunod lang sila. Oh my God. Okay, ito. Ayan, mga palangga. Nakita niyo mga message. Ayan. Yan, okay. Alright. Nakita niyo mga message. Ayan yung mga message, oh. Anyway, just to prove to show you proof na hindi tayo gumagawa nagkakatang isip dito. So, yan, during the fellowship, ang tawag kay Lisa Tanas, Madam President, now, ang pinag-uusapan doon ay Target Inday Sara. And minamaliit kayo mga INC. Kaya daw na naghanap ng magbabayaran. Yun na lang ba? Papayag na lang ba kayo na ganito, ganunin? Although nagsasalta na po kayo, ganito kayo maliitin ni Lisa Tanas. And now, may pinatay na naman na PSG dahil katsok-tsakan, naging jowa. Ito naman, okay, ito balikan ko lang. Last year, ano ba yung ngayon, 2024, nakita ngayon, Diyos ko po, ang bilis ng panahon. Next. Ayun ang sasabi rito, nasa na yung bangkay. Ayun ang sinabi niya, hindi niya masyadong kinalaro kasi siguro baka ayaw niyo pag-usapan. Pero may sinabi siya na ginurbur dito. Okay? Yun yung sinabi niya. Tapos iniba niya na Abay tayo ay nagre-reaction lang dito sa kumari kong Maharlika. Okay, hindi pa naman tapos ito. Tapusin natin. What lang? Next month, 2025. Anyway, kailan ko ba na i-chika sa inyo yon from the Puting Ahas? I think first quarter of the year, no? But anyway, sa dami-dami na informasyon, last year or first quarter of the year, may ginurgor na PSG. Sandali. Ayan, sabi, yun ang sinasabi ko. Hindi pa nga kasi tayo tapos May ginurgor, ha? Oo nga. Sandali. May nakita ko ritong taga-US, Dayong Ho, hindi ba? Pa in your dreams ka pa. Napatunayan noong eleksyon Duterte solid here from Reno, Nevada, USA. Woo! Boom, panis. Sabi ko sa inyo iilan lang ang mga OFWs. Okay? Mga trolls, mga tanso, makinig kayo. Iilan lang naman na mga OFWs na sumusuporta kay PBBM. Oh my goodness. Natandaan nyo nagpunta ang mga tanso vlogger sa Hong Kong at nag-ubos ng pera ng taong bayan. Dinumog daw sila ng mga OFWs sa Hong Kong. Kasi nga raw marami hong sumusuporta doon kay Marcos. Tinapos ko yung video. Ilang 3 piraso lang. Ay ba sabihin nyo fake news ako? Sino magsasabi ng fake news ako dyan? Sasampalin ko. Hindi yata kayo nanood. Panoorin nyo kasi napunta sila ng Hong Kong. Ito ang pinakamalupit mga babayan. Sila pa ang nilibre na mga OFWs, na mga kasambahay sa Hong Kong, Nilibre pa itong mga damuhong mga tanso na to. Na inubo, na gumastos din ng pera ng taong bayan. Malupit. Libre ang plane ticket na 2 beses. Balikan yan, mga babayan. Nasa hotel pa. May pagala pa. Alright, may pasalubong pa. May papocket money pa. Saan ka pa? Nasaan kayo mga trolls kayo? Kasi nasabi ko sa inyo. Sabi nila malakas daw ang Marcos sa ibang bansa. Ay bakit 3 lang naman yung sumalubong dito? Sa mga 3 o 5 ang sumalubong dito sa mga tanso vloggers. Hindi naman pala kayo sikat sa Hong Kong. Alam nyo, ito, sasalita muna tayo mga babayan. Ayan, ito na tayo sinasabi ni Maring Maharlika Itong mga OFWs na mga kababayan natin, saan mang sulok ng mundo, US, Canada, Japan, South London, Italy, or saan mga sulok ng mundo. Alam nyo mga kababayan, yan kasi is merong mga anak dito sa Pilipinas or asawa. Okay? Ang gusto nila kasi tahimik na bansa, malayo sa mga bangag, malayo sa mga gumagala na gumagawa ng mga kasamaan. Si Tatang Digong,
Hindi man lang niya naubos lahat, pero napakalaki ng pagbabago nung si Tatang Digong. Pwede kang maglakad dito sa Metro Manila na walang mang-i-snatch sa'yo, walang mang-hold up. Okay? Ngayon, wala na, hindi ka na pwede yan. Yun ang gusto ng mga OFWs natin, mga kababayan, na ang kanilang mga pamilya is safe po pagka sila ay nasa abroad. Yun sinasabi ni Sir, nasa ibang bansa. Esther Van, ano ba to? Esther, si Ma'am Esther. Kung nandito yung mga anak niya, dito nag-aaral, asawa niya, siya lang nandun. Siyempre, gusto niya, safety yung kanyang pamilya na nandito sa Pilipinas. Kaya nga, mahal nila si Tatang Digong. Kahit na magmura yan, kahit nakaka-5,000 pa siya ng mura, kada isang araw, tapos 5,000 pa sa gabi, bago makatulog. Di ba? Ang lupit, no? Bali 10,000 mura. Okay lang daw yung magmura, hindi naman kurakot at may dignidad at ay talagang mapagmahal at talagang nagmamahal talaga sa bawat Pilipino. Ayan ba yung sinasabi nyo, mahal tayo ni BBM. Nung nabagyo dun sa may Bicol, sa may Batangas, di ba't nagbigay 3 piraso ata na yero at ay pandingding na kulukulubot na at ilang piraso na ng tawag dito na 2x2 na kahoy. Di ba? Yun ang nangyari. Sabi ni Chris Ulo, marami ho yan doon, hindi lang ho na-picturean. Sira ulo ka pala, bakit pipicturean mo konti? Nasaan yung madami? Yung madami ang picturean mo. Tapos nagbigay doon tig sa 10,000. Nasaan ba yung 10,000? Wala. Mag-vlog ho kasi kayo. Ngayon, mga kababayan, hindi na uso yung salita. Nagbigay ho ako ng 10,000 dyan, natigil sa 10,000 bawat pamilya. Madaling sabihin yan, pero nasan yung katibayan mo? Ang panahon po ngayon, kailangan, we need ng evidence. Hindi na kami naniniwala, ako, nagcha-charity ako eh. Asan yung video mo? Nasaan ka ba? Saan yung video mo? Nasaan yung patuloy mo na tumutulong ka? Di ba? Iba na ho utak ng mga sambayan ng Pilipinas ngayon. Lahat po ng mga tao ngayon, kahit baby pa lang, may cellphone na. Kaya itong mga kababayan natin, hindi ho basta-basta naniniwala yan kung walang patunay. Kaya ikaw, Chris Ulo, asan yung patunay mo na namigay ng 10,000? Asan yung patunay mo na ito na lang mga yero at mga pandingding? Wala eh. Di ba? Sinasabi ko itong mga tanso na to eh. Diyos ko. Tuloy pa natin. Ito na. Kasi nahuli si Lisa Tanas na bumubuka-buka ka, nakipagkantutan, ayun Tagalog, para sarap na sarap si Lisa dyan eh. Yun ang, ayaw ko masyadong masalta ng ganyan. Gusto ko yung nagkipagkangkangan, nakipagtsuktsakan, nakipagtordyakan. Yung putang inang Lisa Tanas na yan. Kaya may nagurgur na PSG during that time. Meron bang investigation? Wala, kasi itatago nila yan. Nabanggit na rin yan ni PRRD. Ito na yung nasa thumbnail natin. Okay? Wala ka. Ang lupit ni Maharlika, mga kababayan, no? Ang tindi niya talaga magsiwalat talaga ng ganitong mga balita. Ako nagre-reaction lang, mga kababayan. Kahit ako nagulat ako sa nilabas nito ni Mare. Talaga tong kumare ko na to talaga. Marge, asan ba yung pakimkim mo sa inaanak mo sa akin? Hindi mo po pinapadala sa GCash. Ano ba yan? Tagal naman. Alak ka, Diyos ko. Nagulat na kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga babayan. Naku po, grabe. No? Ulitin nga natin saglit. Konting-konti lang. Game. Putang inang Lisa Tanas na yan. Kaya may nagurgur na PSG during the time. Merong bang investigation? Wala, kasi itatago nila yan. Nabanggit na rin yan ni PRRD. And now, mainit-init na balita, mismo daw ang pinatay. At according to our source, okay? Ay yung boyfriend ni Lisa Tanas. Yung ka-affair niya. Yun siguro yun. Yung nasa thumbnail, yun, no? Yun, mga babayan. Kung mabibiting kayo dyan, mga babayan, bahala na kayo. Basta, manood kayo sa kumare ko, ako si Boy Sardinas. Ito yung ating nire-reactionan. No, yung komento ko at ay komento natin at tayong mga solid mga nagsusuporta ay ito kasi mahirap nyo nang mahanap itong video na to sa dami ng vlog nila. At least ngayon may nakapanood almost 3,000 na ilan lang naman yung ilan ba tong
Oh, wow, 904 na yung nag-like. O, dagdagan nyo na, konti na lang, oh. Konti na lang, 1,000 na, oh. Oh, both straight, solid, Duterte. Oh, Sailor Moon. Oh, diba? Dami natin. At least dito, mga babayan, kayo mga dumarating dito, na ililista po kayo ng sekretary ko dito, na kung gaano na ho tayo kadami na solid team Duterte, ha? 100% solid Duterte. Sabi niya, Rapi Tulpo. Ay, si Rapi Tulpo ba to? Hindi, joke lang. Rapi Gisihan. Gusihan. Oh, di ba? Oh. Ang dami, oh. Dami pa lang comment nito, eh. Meron dito, minumura si Tatang Digong, eh, oh. Yung mga trolls, minumura si Tatang Digong. Oy, kayong mga trolls kayo, magtago na kayo, pag bumalik na si Tatang Digong, ewan ko na lang kayo. Mawawalan na kayong trabaho, wala na, paano na yan? Wala na kayong sweldo. Tapos ng sweldo nyo, wala na. Idol Boy, landslide yung channel now. Congrats. Jong Laurente. Alright, ito si paring Jong Laurente. Solid to. Ay paring Jong, yung mga tropa natin dyan sa lugar nyo, ikalat nyo yung PDP laban. Kasi sabihin mo sa kanila, yung ating pinaglalaban dito kasi yung straight na daan ay tuloy-tuloy, hindi ho yan masisira. Hindi yung pag gumanong kasi yung daan na yan, gumanong ganun yung daan, at minanalo dito sa may iba-ibang side, magkakagulo pa rin, magkakakontrahan pa rin. Kaya straight nyo lang yung PDB laban. Oh, ay, gandang pakinggan na yan. Diyos ko. Oh, para matapos na yung problema natin. At eto pa, mga babayan, mukhang may kumakalat na naman pandemic, mag-ipon na ho kayo, ha? Yan sinasabi ko sa inyo. Nakakatotoo yung predict ni ni Belwin ba yun? Belwin. Yan sinasabi ko. Awanin. Mag-ipon na kayo ng mga bigas at ay sigurado ko sa inyo. At pag nag-pandemic, wala akong maibibigay ho sa atin ang gobyerno. Na tulad ng ginagawa ni Tatang Digong dati, 'di ba? Merong second wave, third wave, 'di ba? Sino nakakuha ng 8,000, 5,000. Ngayon kaya may mga papaganon kayo sa atin. Diyos ko, my goodness. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya itong PDB laban, huwag nyo hong lilikuin yan. Diretso lang yung mga kababayan natin diyan. Huwag na kayong magsasali ng iba. Okay? Para straight. Alam niyo, tuwid na daan. Okay? Tuwid na daan lang tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Nakakilabot itong magsalitang si Mare Maharlika. Grabe, no? Oo. Yan, maraming salamat sa mga solid dito. Nakalista na ho kayo sa sekretary ko. Sekretary, paklista mo lahat to, At pag nanalo yung PDB laban, padala mo ng sardinas lahat to, yung mga manghang sa mga lalaki, tapos sa mga bata, yung hindi manghang. Lupet, di ba, no? Sige, tuloy natin to. Malapit na matapos. Yung kabetski niya or what? Kaya wag nyo nang masyadong wag nyo nang masyadong dikdikin si Maris Racal. Wag na yan. Ayan, di ba? Bata pa yan, mapusok, ganyan. Baka kayo din nun ay namaka sa dalawang ilog. Alam mo na mga bagets, when you're young, you're stupid, ika nga, di ba? So, yung mga ganyang passing, hindi naman lahat ng bata. Hindi naman lahat ng young. But anyway, mas tututukan natin to. Itong putang ina si Lisa Tanas, may napatay. According to our source, allegedly. May nagurgur na PSG. Sino ito? Kung mayroon talaga silang Okay. Binitin tayo ni Mare. Binitin. Tapos na. Puntahan nyo. Hanapin nyo dun kay Mare. Ayun. Alam nyo yung magsalita si Marlica, tapos hanggang buto, Nakakilabot ho yung mga sinasabi niya, Ang lupit. So, ayan. Bahala na kayong maghusga, dito sa ating vlog, mga babayan. At nakikita ko at napapanood ko po ang lahat ng mga comment nyo, napakadami. So, hindi pa nakapag-like dyan, mag-like na ho kayo. So, yan. At 7 na lang para 1,000 likes na tayo. So, sana yung mga makakapanood pa susunod na araw, umabot sa ganitong mga last na video natin. Huwag nyo naman, don't forget to subscribe and like. At para magkakasama pa po tayo sa darating na eleksyon at solid straight. Shoutout kay Tatang Digong. Tatang Digong, nanonood ngayon si Tatang Digong. Shoutout.
at yung mga PDB laban dyan. Shoutout po sa inyo. Asahan nyo po yung mga subscribers at mga solid supporters ni Boy Sardinas, i-straight po namin lahat yung Team Duterte na yan. Okay? Di ba? Okay, 3 na lang para 1,000 na. 1,000 likes. Uy, 1,000 likes! Thank you, 1,000 likes. So, yun mga babayan, Leo de Asis Duterte, biruin mo mga trolls. Oh, kita mo, daming, basahin mo yan mga trolls, basahin nyo to. Ang daming mga Duterte team dito ha. Oh, hindi to fake ha, sila-silang nagko-comment diyan. Sabihin niyo na naman mga tanso kayo. Oh, mga solid kami rito. Oh, Joel Inerland, oh, solid, always Duterte. Oh, ha? Oh, si Ma'am Lolita, shoutout po Ma'am Lolita. Ayan. Marlen, ay grabe. O Duterte pa rin. Galing na kasi ako sa hanay nyo. Naka-BBM ako noon pero doon ang maraming fake news. Ay sabi ko sa inyo maraming bumabaliktad na at ay napupunta na sa mga mesa amin. Riga, Yob. Dami daw kasi kayong fake news diyan sa mga tanswa. Di iniwan ho kayo ni Riga, Yob. Di ba? Hanggang saan na kasinungalingan at fake news nyo? Nasaan ang ebidensya? Susana Palabay. Ayan, ito lagi ito nanonood sa akin si Susana Palabay. Nakita mo ba yung video Susana? Sana mapanood mo dito ka pa sana ngayon hanggang ngayon ha. Binitin tayo ni Maring Maharlika binitin tayo. Ikaw na hanapin mo doon sa kanyang channel. Subscribe niyo si Maring Maharlika. Okay? Maria Teresa Arnado, ano naman ang alam ni Lisa? Di puro shabu lang at ang gagawin nila. Halakang loko ka! Bless ka. Sir, wait lang. Ayan ha. namin malulungkot si tatay ko. Ayan. Wait lang ha. May nanggulo sa akin na kapatid ko. Ayan ha. Nabilaukan, mabiluang ka sana kakadaldal mo. Ipapakain mo sa pamilya mo ang akin, kinikita mo sa kinikita sa masama. Amelia, paano naman masama itong ginapan ko? Ba't binabayaran ba ako dito at kumikita sa masama? Aba, Ma'am Amelia, reactor po ako ha. Nagre-reaction. Okay. Yung napapanood natin, nire-reactionan natin. Ipa-content kaya kita. Meron ba, sekretary, meron ba bang dyan? May aso pa dyan? Meron pa. Sige, i-contempt mo tong si Amalia Morcolo, Marcelo. Hindi, ito natin na-content natin kanina siya. Nadampot na to. Nadampot na yan, si Amelia. Na-contempt yan kanina. Yan si dapat ikaw ang pakainin ng iba. Yan, binanatan ka tuloy ni Mami Aisan. Maraming salamat kay Mami Aisan. Yan, nakikipaggera si Mami Aisan dyan sa comment section. My account, solid kami sa Duterte sa Mindanao. Boom! Talaga yun. Salamat po talaga sa inyo mga babayan. Napakasarap mag-vlog. Lalo, mga nakikita natin talagang solid talaga. Matutuwa po si Tatang Digong nito pag napapanood niya yung mga DDS na pinagtatanggol natin sila. Yan, si Vice President Sara Duterte. Pag napanood niya po itong channel natin, Tatang Digong, matutuwa po yan dahil sumusuporta po tayo sa kanila. Kahit maliit lang po itong channel na to, pero pag pinagsama-sama po ng mga DDS vlogger ang mga sumusuporta sa Duterte, ay malaking bagay na po yun. Okay? Shout out from Davao City, Benyo 2000, 2K. Maraming salamat sa iyo, Benjo. Lagi nandito yan si Benjo. Joan Numego, Boy Sardina, shout out. Yun, solid din. Yan, kay Ma'am Joan Muego, shout out po sa lugar niyo po, Ma'am Joan, isabihin niyo po, PDP laban lang. Wag ho silang magliliko. Kailangan diretso lang, mga kababayan, para wag lang mananalo na iba na itong mga solid PDP laban, wala nang mahalo para wala nang mag-iingay at walang kokontra sa mga plano sa Pilipinas. Yun po yung sinasabi namin sa inyo. At kung mayroong pupunta sa lugar nyo na nagbibigay ng pera, na iboto kuno sila, tanggapin nyo, pera natin yun, ha? Okay.
O, yun na yun. Pasensya na po sa hindi ko mababasa, ha? Oh, we love Duterte forever. Ali Angas Vlog. Alright. Pasuporta nga po itong si Ali Angas Vlog. Oh, meron siyang vlog. Oh, ha? Kinuha pa nga ni BBM ang gold sa Central Bank. Yun, siguro ginamit nila pambayad. Nakaw, ayan. Sir Edwino Rico, shout out. Ayan, hindi mo nila manadala sa libingan nila yung mga gold na yan. Kaso dapat, mapapakinabangan din ng mga kababayan natin kasi yun man ang pinangako niya na pag siya ay nanalo, makukuha niya ang mga gold, makakabayad tayo ng utang at mabibigyan ho tayo. Alam ko, parang tig 200,000 something yata yung pangako nun na para pag nanalo si BBM, kada pamilya malaki ang ibabigay. I think nasa 200,000 na hindi ako nagkakamali. Yun. Ano sinasabi ko? O, di ba, nasaan? Nabudol tayo sa salita na yun. Diyos ko, kahit siya kayo magtanong, yun ang pangako ni BBM. Marlika lang number 1 na taga-sagap ng balita, legit, kasi may dokumentado. Ang Hilita, sabi niya, para. Jimmy Eman, wala nang iba, susuportahan. Mga Duterte lang kami. Alright, Duterte lang kami sa Kalam. Sir Jimmy, ha? Diyan sa lugar nyo, yung mga kabayan nyo dyan, straight nyo huka nyo, ha? Yun ang lagi natin sasabihin, straight. Para wala hong makakalusot na makakasama sa PDB laban na ibang mga partido para walang kontrahan. Para iisang isip lang ho yung mangyayari pag sila po ay nanalo. Okay? Alright, so yun na. Sir Boy Sardinas, update ako sa iyo. Mahal ka ng mga DDS, mga totoong tao. Salamat sa vlog nyo, mga DDS, sabi ni Albert Lito. Aberlito Kaliwang. Ayan. Salamat po sa tunay na suporta, mga babayan. At ay go mga ka-DDS, Sir Jimmy Eman. Red wine, maraming sources si Maharlika. Sabi ko nga po sa inyo, maraming sources talaga yan. At ay dokumentaryo at may ebidensya na may kausap. So, hindi natin alam kung nasaan yan. Basta tayo nag-reaction lang. Nagbigay ng komento sa napanood ng vlog. Kung gusto niyo mahanap kung sino ba yung mga nagurgur o mga nabangkay na ganyan, hanapin niyo naman din. Maghanapin kayo doon kay Maring Maharlika. So, okay. Nabitin na tayo doon sa nabitin tayo sa ating vlog. Bilitin naman tayo, nabitin tayo sa ating pinanood at ay ganun talaga. So, happy Sunday sa inyo mga babayan at mag-ingat kayo. Meron akong upload kanina rito ba? Meron akong upload naka-upload itong alas 10. Baka hindi niyo pa po napanood si Alicia Comment. Si Alicia nagnakaw ng manok sa Caloocan na pinulutan ng kanyang asawa. Baka hindi niyo pa po napanood. Kapag kayo panood po at ay binanatan ni Boy Sardinas yan. Yan, fake news din yan. Laging fake news yan. Laging binabatan si Tatang Digong. Kawawa yan pag bumalik na yung Duterte, no? Yan siya. Basta okay lang yan. Basta tulong-tulong lang tayo. Pagtanggol natin, protect Vice President Sara Duterte and Tatang Digong at lahat ng mga team. At countdown, January 5. Few days, ilang days na lang. Ano na tayo? Sama tayo sa Iglesia ni Cristo. Makikipag-siksikan tayo doon sa daming tao at mag-vlog tayo doon. So sana support po tayo mga babayan at yung mga vlog natin. Sana lagi niyong like at maraming salamat sa mga subscribers natin araw-araw ng subscribe kay Boy Sardinas. Love you all. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kaya na po tayo at ay baka 1:30 na pala. Ako pala hindi pa kumain. Late na ako. Sa mga hindi po nabasa diyan, shoutout po sa inyo lahat. Sa ulitin. Love you all. Bye-bye.